Constitution and the rules of the House on impeachment? Are they properly endorsed? Do they meet the formal thresholds required to proceed? Esteemed colleagues, this requires discipline. We must read thoroughly. We must review carefully. We must ensure that every requirement is met before any complaint moves forward. Ito ay hakbang na tila teknikal, ngunit napakahalaga. Sa bawat dokumentong sinusuri, nakasalalay ang kredibilidad at integridad ng buong proseso. If any of these complaints are found sufficient in form, the committee will then proceed in subsequent hearings to determine sufficiency in substance or whether the allegations constitute impeachable offenses under the Constitution. However, this is important. The allegations must not only be assumed true, they must also be credible on their face. In other words, impeachment cannot be built on rumor. It must stand on allegations that are serious, specific, and constitutionally anchored. For this process, we will proceed methodically. We will proceed transparently. We will proceed fairly. At higit sa lahat, tayo ay kikilos ng naaayon sa saligang batas. We owe that to the complainants whose claims will be scrutinized. We owe that to the Vice President who will have the chance to respond and clear her name. We owe that to the Filipino people who have a right to know the truth, to see justice done, and to hold their leaders accountable. Let me say this clearly. No one is above the Constitution. Not the President, not the Vice President, not the Senate, not the House of Representatives. So today, we begin calmly, carefully, constitutionally. The Committee on Justice is now in session to determine the sufficiency in form of all 4 impeachment complaints versus the Vice President. Let the record show that we proceed not in anger, not in haste, but in fidelity to the Constitution and to the sovereign Filipino people. Maraming salamat po. Before we proceed, we are requesting Honorable Vice Chair to read the ground rules in our today's proceedings. The Honorable Bel Zamora. Good morning, everyone. Quick reminders lang po. May 39 regular members tayo sa komite. Ang quorum ay 1/5. Ibig sabihin, 8 miyembro ng komite ang kailangan. Ex-officio members, namely the Speaker, Deputy Speakers, Majority at Minority Leaders at Deputies, at ang Chairperson ng Committee on Accounts ay kasama sa bilang may boses at may boto. Kung mayroong miyembro na may gustong sabihin, makipag-ugnayan lang sa Committee Secretary para maisama kayo sa listahan. Salitan ang pagsasalita ng miyembro ng minorya at mayorya at may 5 minuto ang bawat gustong magsalita.
Sisikapin natin na unahin ang miyembro ng minorya na susundan ng miyembro ng mayorya sa kanilang pahayag. Kung mayroon lalabis sa 5 minuto, pagbibigyan natin sila sa second round. And finally, please wait for the chair to recognize you before speaking. Thank you. Thank you, Honorable Zamora. Now we will proceed to hear the sponsorship speeches of the endorsers of the 4 impeachment complaints. To begin with, for the first impeachment complaint, which we will be referring as Castro impeachment complaint, we're requesting the endorsers, the Honorable Tino, the Honorable Co, and the Honorable Ilago. Madam Chair, may I proceed? You may proceed, Honorable Tino. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, mga kinatawan at mga kababayan. Noong July 2022, kakapanalo pa lang ng UNITIN sa pambansang eleksyon. Bago pa man uminit ang kanyang upuan, humingi na agad si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Malacanang. Sa kabila ito ng katotohanan ayon sa tradisyon at batas, walang CF, confidential funds, ang Office of the Vice President at lalong walang CF ang Department of Education. Ngunit, dahil panahon pa yun ng UNITIN, ang alyansang binuo para sa pag-isa ng ticket ng Marcos at Duterte, inugot ng Pangulo ang 125 million pesos mula sa kanyang discretionary fund, yung tinatawag na contingent fund, para ibigay sa kanyang bise. Noong December 20, 2022, inisyu ng DBM ang cheque sa Office of the Vice President. At sa loob lamang ng 11 araw, sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, inulat ng OVP na simot na ang 125 million pesos. 125 milyong piso nilustay sa loob ng 11 araw. Insulto ito sa milyon-milyong Pilipinong nagkukumahog araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Hambog na pananahimik at pag-iwas o asal pusit ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang usisahin ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ngayon ay complainant na noong 2023 budget deliberations. Ngunit, hindi masusupil ang katotohanan. Ang Commission on Audit mismo ang naglabas ng Notice of Disallowance para sa 73 million na pondo ng CF. At sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, tumambad ang mas malawak na anomalya. Aabot sa 612.5 million ang kabuuang CF o Confidential Fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno, ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Ito ay isang malinaw na panloloko at pambabastos sa proseso ng audit. Batay sa mga ebidensyang ito, maliwanag na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa batayan ng betrayal of public trust dahil sa sumusunod. Una, gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng mahigit 612.5 million na pondo. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability sa pamamagitan ng pag-utos sa mga tauhan niya sa OVP at DepEd na gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at resibo. At pangatlo, dereliction of official duty dahil sa harap-harapang at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso. Sa harap ng mga akusasyong ito, anong naging tugon ng Vice Presidente?
paiba-iba, pabago-bago. Nung una, sinabi niyang ginamit daw ang confidential fund para sa national security at counter-insurgency dahil magkaugnay daw ang national security at education. Nang magbitiw na siya sa kabinete, sinabi niyang ginamit daw ang pondo laptop deal sa DepEd. Walang may iwang personal na tagumpay o outstanding accomplishment. Ang tanging markang iniwan niya sa kanyang unang pagkakataon sa ikalawang pinakamataas na opisina ay ang pinakamalaking anomalya sa confidential funds sa kasaysayan ng bansa. Hindi politika ang paniningil sa 612.5 million na pisong winaldas na pondo. Hindi politika ang paghingi ng hustisya para sa mga guro, estudyante at mamamayan na pinagkaitan ng edukasyon at ibang serbisyo dahil dinala ang pondo sa winaldas na confidential fund. Ang tunay na politika, pamumulitika, ay ang paggamit ng posisyon para protektahan ang sarili mula sa pananagutan. Public office is a public trust. At kapag ang tiwalang yan ay nilapastangan, kapag ang kaban ng bayan ay ginawang personal na piggy bank, wala nang ibang nararapat na hatol kundi ang pagpapatalsik. Kaya dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Tino. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of the Honorable Deputy Speaker, Honorable David J.J.C. Suarez, Honorable Deputy Speaker Perginel G. Biron, Honorable Congressman Emigio B. Tanwatco III from the 2nd District of Rizal, Honorable Congresswoman Janice Digamo from the 3rd District of Negros Oriental,